Matapos ang klase, ang maghipag na Emmy at Aneli gagayak na para mangisda. Dahil may mga pinaaral pang mga anak, kailangang kumayod ng parehong magulang. Ay, masakit ng tuhod ng buwan. Isinama ako ng mga kababaihan sa hanap buhay nila. Si Ma'am Melona, paninisid din ang isa sa pinagkakaabalahan. Sisisid sila para mangisda. Ni walang katig ang maliit na bangkang sinakyan namin. Tumigil kami sa isang mangrove. Mamimingwit si Ate Emmy habang sisisid naman kami para mamana ng isda. Medyo tusok-tusok yung inaapakan kasi yung mga ugat. Ayan, ay. Tsaka malamig. Lamig ang tubig. Iyakot ko sa mga... Kasi ang dulas nung tinatapakan tsaka ano siya, hindi pantay. Dahan-dahan. Ayan, kapit-kapit sa mga sanga. Malabo ang tubig at halos wala na kaming makita. Pero tuloy pa rin sila sa pagsisid. Sa ilalim, pumipili sila ng tagong pwesto. Saka mag-aabang habang nakadapa. Sa tansya ko, mahigit 10 segundo ang pagpigil nila ng hininga para lamang makapana ng isda. Sa wakas, may nahuli si Ma'am Melona. May tatlo kaming nahuling maliit. Ayun, ang dami. Ito mo, may tapat sila ka lang. Lado ko dyan. Mama, ano nangyari? Kasi, Oo. sumabit nga yung damit ko rin. Muntik na akong malunod. Ikaw ganito po kasing hindi umiinit. Nakasiksik yung mga isda sa mga damo. Sa lalim. Mahirap po kunin. Mahirap. Pakalamig pa. Palubog na ang araw kaya wala na raw kaming mahuhuli pa. Wala mang nahuling pambenta, may pang-ulam naman sila ngayong gabi. Kahit maigsi, halos araw-araw naman ang klase ng mga dumagat.
Para hindi makalimutan ang mga leksyon nila, nagre-review rin daw sila sa kani-kanilang bahay. Nice lang, Nay. Yun nga pinag-uusapan namin magkaka-eskwil lang puro matatanda. Yung mga anak nga natin ay nagsikap, tayo pa kayang matatanda. Ayan, at marurunong na sila, tayo pa kaya. Piko kayo, piko! Kadalasan, ang hipag nitong si Emmy nakikireview sa mag-ina. Isang buwan pa lang nagsimulang pumasok sa eskwela ni Ma'am Melona ang maghipag. Ang problema nga lang, hindi rin sila regular nakapupunta. Dahil mas prioridad nila ang kumakalam na sikmura kaysa paglaan ng oras sa klase. Papasok po kami na isang araw hanggang isang oras lang. Hindi kami sama-sama ng maghahanap buhay, mamimingwit, maghahanap ng kalakal. Ayun ho ang trabaho namin. Karamihan sa mga nag-aaral ay yung mga misis. Dahil abala sa paghahanap buhay ang mga mister. Yun nga po, bakit ngayon naisipan ninyo? Pwede namang nung bata-bata kayo, nag-aral po. Ay, ala pa hong school. Nagpasalamat nga ho kami dahilan kay Ma'am Arlene. Kami tinulungan niya, bawat CTU ay nagka-school na. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.